na kung si Ramil ay nag-transfer ng pera ng bata, ako daw ay nagkuha ng pera ng bata, binili ko daw ng kalabaw. And besides po Ma'am Elaine 10K, nandun na yon, sponsor yun eh. At yun po, bago po namin binili yun, alam po nila yun. January 12, 2022, sabi niya, Jose, bigay mo yung full name and address mo, padalan kita ng pera para sa'yo, para sa akin. Okay, ito na po yun. Nakikita po ninyo. Padalan kita ng pera para sa'yo. Ang sagot ko sa kanya, ito yung masakit po mga kapambira. Ang sagot ko sa kanya, tita, para na lang po sa mga beneficiaries po natin. Tapos bigay ko yung details ko. Binigay ko yung details ko, sabi niya, okay, ikaw na bahala, kanino mo gusto ibigay, baka next week pa ako magpadala. May sakit daw siya, but promise, I will send it to you. Tapos lumipas ang ilang araw, January 31 na, wala pa rin nangyari. Nagkaroon daw ng problema. Okay, yan po yung chat niya. Sabi ko sa kanya, okay lang tita, no rush. Maraming salamat po sa inyong support. Okay, ayun na nga. Naging February 12 na. Nakapagpadala na siya ng resibo. Ayan na yung resibo. Isang resibo lang po yan. Marami lang pong picture. Pero isang resibo lang po yan. Ito na yung amount. The same day po yan $100, 5,000 pesos mga kapambira. Nag-leave ako ng voice message. Na-claim ko na po yung pera. Okay? At ito yung about sa kalabaw. Kasi, meron pa akong unang kalabaw na binili, may nag-sponsor po kasi nun, bigay po sa akin personally. Yung kalabaw. Tapos, ito yung voice message. Parinig ko lang to Voice message ko naman to eh. Hello po tita, magandang hapon. Bali kanina po pag-chat ko ay hindi na po nakapag-open uli ng messenger kasi na-busy na po, kakauwi lang po namin ngayon. Thank you po sa support. Salamat po. Ingat po kayo palagi. Ayan. Tapos, bless you po. January 12 yun. Tapos sabi niya, Jose, idagdag mo yung $100 sa pagbili ng kalabaw kasi napanood na yata niya nabibili ako ng kalabaw. So gusto niya yung perang bibigay niya idagdag na lang sa kalabaw. Tapos ang sagot ko ito. February 12 yan Ito yung sagot ko. Hello po, magandang gabi. Sige po, thank you po, thank you. God bless you po. Salamat po. Okay, kinabukasan, February 13, tita, nakuha ko na po yung kaninang hapon lang, thank you po. Nag-uusap na pala kami, hindi ko pa nakukuha yung pera, kinabukasan ko pa nakuha. Tapos nagtanong ulit siya, February 24, dinagdag mo yung pera sa pambili ng kalabaw? Nagtanong na siya kasi ilang araw na yung lumipas, wala pa rin siyang update. May napanood na yata siya. Ito na yung sagot ko. Ito yung unang biniling kalabaw. Hello po, tita. Good morning. Bali, yung pong nag-sponsor dun sa kalabaw, magkapatid po kasi yun. Hindi po sila pumayag na may kahati. Kaya kinapleto po nila yung 52K na na kalabaw. So yung sa inyo po, dinagdag na lang po natin yun dun sa para kay Sowen, yung sa kalabaw nila kasi sila po yung sunod natin bibilhan. Bali, kunti na lang po yung kulang. Dagdagan ko na lang po yun siguro po by this March po. Makakabili na rin po tayo para sa kanila. Thank you po. God bless you po. So, ang sagot niya, kasi hindi na naisingit yung pera niya dun sa pambili ng kalabaw nung una. Ang sagot niya, sabi niya, okay lang. Nag-okay siya, thumbs up. Tapos, nakalipas ang ilang buwan, March na, nagchat-chat pa rin kami, wala siyang complaint. Ito na yung chat ko kagabi. Hello tita, good morning po. Please respond this chat if you can. Nag-iisip lang po ako kung kayo ba talaga yung nag-comment kay JC Isaac. Kasi about sa kalabaw, for family ni Sowen, medyo naguguluhan po ako doon sa comment. At gusto ko po ma-confirm na ikaw nga yun or gawa-gawa lang nila. Ngayon ko lang po nakita yung comment kasi ginagawa nila ng reaksyon. Sabi ko, tita, pwede niyo po ako i-call, gising pa din po ako kagabi. Anong oras na? Mag-aalauna na. Gusto ko lang po ng clarification kasi kung ikaw yon nag-backread ako ng convo natin, wala naman po ako nakitang mali. Hanggang sa you are no longer able to send this message to this person. Ayun na po mga kapambira. Gusto mo ng katotohanan, Brother Jose, kung bakit nagreklamo ito pong iyong sponsor na nagbigay sa iyo ng $100 para sa iyo? Yan din naman ang sabi mo eh. Yun din ang pinakita mo doon sa iyong live na sinasabi mong itong binigay na ito sa iyo ay para talaga sa iyo. Pero ang sabi mo ay gamitin na lang para sa beneficiary. Ang bait naman.
Ang galing, no? Talagang hindi halata, no? At syempre, kahit naman sino, ganun ang gagawin. Hindi lang naman ikaw ang gumagawa nun, kaya wag sumama ang loob mo na kapag inopera ng sponsor, syempre, hindi naman po pwede na parang garapal ang dating na, ay, salamat po. Salamat po sa $100 at magagamit ko to pang mukbang. Syempre, hindi. Kung kunyari, magpapakipot ka naman ng konti para naman sa susunod, ay mabigyan ka pa. Kasi kung sunggab ka lang ng sunggab, ay baka hindi ka na magkaroon. 'Di ba? Baka hindi ka na nila bigyan. Baka sabihin napakapatay gutom mo naman sa pera, 'di ba? So, tama lang yung ginawa mo na sinabi mo na para na lang po sana sa beneficiary na gano'n. Ayan, sagot sa'yo ng sponsor. Ikaw bahala kung sino yung gusto mong pagbibigyan. After a while ay nag-message sa iyo muli ito pong sponsor na sinasabi niyang idagdag mo na lang doon sa pambili mo ng kalabaw. Kasi nga napanood niya, so kailangan mo ng kalabaw at may nagbigay sa iyo na ibang sponsor din, no? Na para doon sa kalabaw, no? Para sa kalabaw mo na bibilihin mo. At ito nga, ang sabi niya ni sponsor na nagbigay ng $100 na idagdag mo na lang itong pambili na ito. So sa makatuwid, nag-isip pa rin siya na wala namang masama kung magsabi siya na idagdag na lang sapagkat para din naman sa iyo yon. Para din naman doon sa kalabaw na mabibili mo. Ang kinasama lang ng loob sa tingin ko rito na dito nag-trigger, na dito nagsimula, itong sponsor na nagbigay sa iyo ng $100 ay dahil sabi mo nga ayaw nung ibang sponsor na nagbigay, na nagbayad ng buo na 52,000 na idagdag itong 5,000 pesos equivalent to $100. So parang sumama ang loob nitong sponsor, hindi pala parang, sumama talaga ang loob sa nakikita ko rito na parang bakit ayaw naman na maisama to, na porket ba't 5,000 lang yan or 6,000 lang yan hindi pwedeng maidagdag dito sa 52,000 na halaga ng kalabaw. 'Di ba? Kung magkakataon sana kadagdag kahit papaano, no, na naramdaman ng sponsor na yung binigay niya sa iyo na pera ay nakadagdag, nakatulong din naman para sa iyo. 'Di ba? So ang nangyari, okay na sana, kaso lang bago pa niya nalaman niya ng sponsor, lumipas na ang ilang araw bago mo nasabi. So parang sa makatuwid, parang meron kang tinatago, parang lang na ganun ang nangyari na ayaw mong malaman. Pakiramdam tuloy ng sponsor, walang halaga yung kanyang naibigay at ayaw maisama dun sa kabuuan ng 52,000 na halaga ng kalabaw, na parang sinasabi na itong kalabaw na ito ay halagang 52,000. Tapos makikihati pa yung isang sponsor di parang lumalabas na lugi yung mas malaki ang binigay at mas maliit lang yung naibigay nitong sponsor na nagbigay ng $100. Ganon ang naging pakiramdam niya, kaya kahit papano hindi maiiwasan na sumama yung loob niya kasi pumayag siya at hindi mo nga isinama yung kanyang pera. So parang pinapaboran mo yung isang sponsor na porket mas malaki yung naibigay, na porket pinuli paid na buo yung binayad at naihiwalay itong sanang naibigay sa iyo na 5,000, 6,000 na gusto niya ring maidagdag. So, subalit, ginawan mo ng paraan yan. Ang sabi mo na lang, ay gagamitin na lang dito sa kabayo, dito sa kalabaw na bibilhin para kilasoin. Diba? Ang di ko lang alam kung sino sisuoin, kung siya ba yung bata na may sakit, sapagkat bakit kalabaw na naman ang nangyari? Na sinabi mo pa na dadagdagan mo na lang itong $100 para maging 52,000. Kung sakasakali man na ang halaga ng kalabaw na bibilhin ay ganun din ang presyo. O mas maaring mas mababa o mas maaring mas mataas ng konti. Ang sabi mo, dadagdagan mo sa pamamagitan ng kita mo. So parang lumalabas na naman, kalabaw na naman, dadagdagan, ibig sabihin, kulang na naman yung pera. Parang lumalabas at parang ipinapamuka, no? Kahit na hindi mo sinasadya indirectly doon sa sponsor na hindi sapat yung kanyang pera. Ganun ang nangyayari. At bakit naman kasi puro kalabaw na naman? Hindi ko alam kung ano ang priority, no? Dahil siguro mas maganda pa at mas natanggap pa ng sponsor kung naibigay mo yan para dun sa bata na may sakit, para sa panggamot at para sa pangangailangan niya at hindi na dun sa kalabaw. Dapat para sa iyo na lang, para tapos na nga ang usapan, kagaya ng sabi mo, sana nakuha mo na lang. Kaso, umeksena na naman yung kalabaw.
Diba? Nagtataka naman ako, bakit paborito nyo yung kalabaw? Ano yan? Hindi ko alam kung na-elaborate nyo yan. Hiningi ba yan ng tatay nung bata? O yan ba yung pangangailangan talaga ng pamilya? O ano ba ang higit na pangangailangan? Yung pangkalasugan, yung panggamot na dapat sana doon napunta. At gustong madinig sa'yo ng sponsor na ibinigay mo na lang na para panggamot doon sa bata. Hindi para doon sa kalabaw na naalala na naman ng sponsor, eto na naman tayo sa kalabaw. At wala na siyang magawa nung sinabi mo kung hindi okay lang. Kahit na hindi siya okay. Naintindihan mo ba, BJ? Wala tayong pinag-uusapan dito kay maliit o kay malaki. Nagiging problema kasi dito, yung tinatawag nating appreciation. Hindi kasi sapat yung sinasabi na thank you po, na salamat po sa binigay ninyo, pero hindi naman natin na ipapakita sa gawa. Hindi naman natin ipapakita sa sitwasyon na dapat makita ng mga sponsor na ito ay talagang katanggap-tanggap sa'yo. Kasi lumalabas na tinanggap mo nga, pero hindi sapat. Kahit sabihin pa natin na ibinigay na yun sa'yo, dapat ipinakita mo na ito ay sapat-sapat na hindi mo na kailangan sabihin pa na kulang po, na kesyo ganun. Kasi kung kulang naman pala at yan ay $100 lamang, no, na malaking bagay na rin, edi sana naibigay mo na lang dun sa pangangailangan ng bata. Hindi na dun sa kalabaw sapagkat hindi nga kakasya at mag-aabono ka pa. Pag nagkataon, parang sinabi mo na kulang talaga at maliit itong binigay ng sponsor. Hindi kagaya nung isang sponsor na nagbuo ng kanilang binigay sa'yo para ma-fully paid itong kalabaw. Bukod doon, parang nagselos itong si ate, syempre na mas pinaburan mo yung kabila na nag-sponsor kasi nga fully paid. Samantalang yung sa kanya, $100 lang naman at kahit saan mong ipwestong kalabaw yan, itaya, hindi talaga aabot para makabili ng kalabaw. At kung gano'n ang naging halaga niyan, dapat wag na lang kalabaw kung hindi para doon na lang sana sa bata. Kaya doon sumama ang loob ni sponsor. Ngayon, kung tatanungin mo naman, Brother Jose, bakit hindi ka piniim? Bakit hindi ka kinausap ng personal? Well, sa totoo lang, gustong gawin niya ng sponsor sa tingin ko. Kaya lang, nahiya na rin siya. Baka kasi isipin mo na naghahabol pa siya doon sa pera na pinadala niya na $100 na alam niyang hindi naman kalakihan. Subalit, kung sasabihin niya pa sa iyo ito, parang ang pangit naman tignan. Siyempre, nahiya na siya sa yung magsabi, di ba, Brother Jose? Parang ikaw, no? Para hindi naman magmukhang kung ano man na after kayo sa pera, no? Ganun din siya na after siya sa binigay niya. Ikaw naman, after doon sa matatanggap mo, sinabi mo na lang na para na lang doon sa beneficiary, na instead sa'yo. Pero sa totoo niyan, gusto mo na para sa'yo din naman. Di ba, Brother Jose? Kasi nga, masama ang loob ng sponsor dahil parang hindi sapat yung naibigay niya. Parang nararamdaman niya na hindi karapat-dapat. Parang nararamdaman niya na kulang pa. Niisip niya na ungrateful ka. Lagi ka na lang ungrateful, Brother Jose. Yun lang ang sa tingin ko kung bakit nagkaganon. Kaya dapat iiwasan mo, wag mong ipaparamdam sa mga sponsor na hindi mahalaga yung kanilang ibinigay. At higit sa lahat, dapat ipapaalam mo, maliit man o malaking halaga yan. Kung kinakailangan mo silang balitaan, i-update, gawin mo ng mas maaga para hindi sila nag-iisip ng hindi maganda. Alam mo kung bakit? Actually, meron din naman nakikipag-usap sa akin na nasabi na meron din daw silang naibigay sa iyo. Subalit hindi nila alam kung naibigay mo nga dun sa dapat patunguhan, Brother Jose. Hindi ko nababanggitin ang kanyang pangalan. Subalit itong mga ganitong klaseng pagkakataon ay dapat na maiwasan. Yun lang yun. Yun lang ang punto siguro ng sponsor na dapat sana instead na sa kalabaw na pinagpipilitan mo, doon napunta sana doon sa batang may sakit. Nagtataka lamang ako bakit puro kalabaw. No? Alam natin itong kalabaw ay talaga namang maraming kinakarga, talagang kumbaga sa hayop, ito ay kargador na hayop. So, dahil mahilig ka sa kargador, pati ba naman si Dave, dinikatan mo na rin, batang kargador at kalabaw na kargador. Ang galing naman. Ang hilig mo palang kumarga. Sa bagay, kapag mayroong kang kinarga, mayroong ka ring makukuha. Di ba? Ganun lang yun. Ayos ba, Brother Jose? Kalma. Kalma.